Amen. Thank you sa maong pag-awit. But this time, I would like to ask everybody to please bow down your head. Let us begin ang atong pagtuon sa pulong sa Ginoo karon, pinaagi sa mga pag-ampo. Mag-ampo ta, langit nun og maluluyon nga Amahan, kami Ginoo nagapasalamat sa imuhang dakong gugma ug grasya nga gihatag kanamo Lord nga kami ania niining panimalay alang sa pagtuon sa imong mga pulong Ginoong Dios. Kami makaangkon og mga pahinumdom, bahin Ginoo sa balaang kasulatan, bahin sa imong pulong Ginoong Dios, nga maoy muhatag kanamo Amahan o giya para amo gayod nga masayran unsaon ang insaktong pagkinabuhi subay sa imuhang kabubuton Ginoo sa tuig 2026. Ako nagahangyo Lord nga imong panalanginan ang maong panimalay, panalanginan nimo Ginoo ang mga kaigsuonan nga ania nga among kauban karon alang sa pagtuon sa imong mga pulong. Lig-una mi Ginoo, tagaimig kaalam, tagaimig kadaugan, gapusa, ang gahom sa kaaway nga dili alang makadisturbo sa among pagtuon karon Ginoong Dios. Salamat Ginoo kay sa kanunay mutubag ka sa among mga paghangyo sa ngalan ni Hesus among gisalig kining tanan. Amen and amen. Palihog manglingkod tag tanan. And by this time, mga kaigsuunan, I would like to ask you nga ato ang abrihan ang atong mga Bible sa 2 Corinthians chapter 5. 2 Corinthians chapter 5. And atong tanawon mga kaigsuunan ang verse 20. Okay? 2 Corinthians chapter 5 verse 20. Og naa na palihog ko pag-ingon og kinasingkasing nga Amen. Amen. And 2 Corinthians chapter 5 sa verse 20 sa atong mga Bible, ang Bible nag-ingon, "Now then we are ambassadors for Christ, as though God did beseech you by us. We pray you in Christ's stead, be ye reconciled to God." Mag-ampo, taman nga langit nun, salamat sa imuhang panalangin, sa imuhang grasya nga gihatag kanamo Lord. Ikaw maghahatag kanamo og panalangin pinagi sa imong pulong in Jesus name. Amen and amen. Again, maayong gabi sa atong tanan mga kaigsuunan. Ang uluhan sa mensahe nga atong paghisgutan karon is ambassadors for Christ or ambassador alang ni Kristo. Karon nga gabi I wanted to focus on our study sa pulong nga ambassador. Unsa dining ambassador or unsay trabaho sa usa ka ambassador o unsa ning ambassador alang kang Kristo. So, unsa day atong trabaho, unsa di ay ang responsibilidad sa usa ka ambassador mga kaigsuonan, kung diin ang pulong sa Ginoo nagsulti nga kita di ay mga ambassador alang ni Kristo. And in our text we find that the Apostle Paul is saying together with the people with him, sila nga nagwali sa maayong balita, sila di ay mga ambassador ni Jesus Christ. So, ato makita mga kaigsuonan nga nagtuota nga kita isip mga katawhan nga nagsalig na kang Jesus Christ, nagtuo na sa iyaha, nakaangkon na sa kaluwasan, kita mga ambassador na ni Jesus Christ. So kung ambassador ta ni Jesus Christ, unsay pasabot pastor sa diha nga ambassador dayta or ako sa akong kinabuhi as an individual, ambassador day ko ni Jesus Christ. So unsa day ning ambassador? So nindot kaayo mga kaigsuonan nga ato ning matunaan unsa day ning trabaho sa usa ka ambassador, kay ambassador man dita sa Ginoo karong tuig 2026. Para grasya sa Dios, ato kining maaplikar sa ato nga kinabuhi. So atong tanawon sa daan alang sa panahon ni Apostle Paul, because in the time of the Apostle Paul, Israel is under the colonialism of Rome.
So under sila sa Roman Empire, ang gitawag nga Israel kaniadto mga kaigsunan. Og saan ana nga panahon, ang trabaho sa ambasador is adtuon niya ang nasod nga gisakop na, meaning conquered nation, a nation that is already conquered. And ato makitaan, adtuon to niya nga lugar, unya in the he will be bringing the message from the emperor nga maingon tong ambassador nga in behalf sa emperor, muanhi ko diri sa inyo ha, kay i-offer namo ang peace, mag-offer mig kalinaw. So ato nang hunungon ang gira, dili na mi moatake sa inyo ha, og unta di na pud mo moatake sa amoa, ato nang hunungon ang atong gira, atong panagbingkil, og magkaroon na tag peace, magkaroon na tag kalinaw. So kamo, if inyong dawaton ang kalinaw gikan sa emperor, then you will experience the benefits of being under the Roman Empire. So inana ang mensahe kaniadto mga kaigsunan sa ambassador. Adtuon to niyang nasod nga nasakop na, inya pagkahuman, he will be offering a message of peace para ang mga katawhan nga ilang gisakop mahimo nang makaangkon og kalinaw with the emperor, and there will be friendship nga mahitabo. So inana ang ambassador kaniadto mga kaigsunan. And in our behalf, the world is already conquered by the Lord Jesus Christ. Pildi na ang gitawag nga gahom sa kaaway diri sa kalibutan. Ingon gani sa Biblia mga kaigsunan, ingon pa ni Jesus Christ in the book of Matthew chapter 28, all power is given unto me. So all authority is already in the Lord Jesus Christ. So naa na niya ang tibuok authority diri sa kalibutan. So the world is already conquered, and ato makitaan that the world is already under the power of our King Jesus, under the power of God. So kita karon nga nagpuyo sa kalibutan is gina-offeran sa Ginoo og peace. Makig-peace na ta sa Ginoo. You see? And kani nga kalinaw nga gina-offer sa Ginoo will be brought in the mouth of His servants. Kinsa man nga servants? Kita. Kita ang musulti sa mga katawhan nga, oy, makigbalik ta sa Ginoo. Di ta makig-away sa Ginoo, mubalik ta sa tiilan sa Ginoo. So muna ato ang mensahe sa kalibutan mga kaigsuonan. We are ambassador. Now, in the worldly sense, unsa ning ambassador? So ato nakitaan sa context, unsay pasabot ni Apostle Paul when he talked about an ambassador before. Now karon, unsa ning ambassador pa? Ato pang palahuman ang pagsabot. Unsa ning ambassador? Ang ambassador mga kaigsuonan is someone who represents a country. So ikaw ang nagrepresentar sa usa ka nasod mga kaigsuonan. So in our case, nagrepresent man ta kang Jesus Christ. So meaning we are royal ambassador. So ikaw di ay naas kalibutan in behalf of the Lord Jesus Christ, since that you are already His child, anak na kaniya, and you are saved. So ang imong trabaho mga kaigsuonan, nagatrabaho ka in Christ's stead. Imbis nga si Kristo mismo ang muadtos kalibutan, makikistoryas mga tao, ikaw ang makikistorya kang Jesus Christ. Again, atong balikon verse 20 sa tuwang text. Now, then, we are ambassadors for Christ, as though, look at this, as though God did beseech you by us. We pray you in Christ's stead, be reconciled to God. So we pray you in Christ's stead. Kapuli ni Kristo. So instead niya si Kristo mga kaigsuonan ang moingon sa kalibutan nga makig-uli na ko ninyo, di na ko makig-away kaninyo, balik na mo sa kong tiilan kay luwason ta mo, kita ang musulti kapuli ni Kristo. So mo na trabaho sa ambassador mga kaigsuonan. So meaning, kay kapuli man ka ni Kristo, ikaw man ang nagrepresent kang Jesus Christ mga kaigsuonan as the representative of the Lord Jesus Christ, kinahanglan pod nga
ang atong pagkinabuhi mga kaigsuonan is maayo pod isip usa ka tawo nga nagrepresent kang Jesus Christ mga kaigsuonan. Nindot pug kaayo no nga ang atong kinabuhi maayo. Lain pug kaayo nga gina-represent nimo ang hari sa mga hari, pero ang imong kinabuhi wala na maayo. So nindot kaayo nga ang atong kinabuhi mga pinangga mahimong mamaayo og maplastar, especially karong bag-ong tuig, hangtod sa katapusan sa tuig, hangtod sa daghan pang mga katuigan, atong gina-represent si Jesus Christ, hinaot nga mahimong mamaayo ang atong kinabuhi. Ingon ang Biblia sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31, mo ni ang giingon sa Biblia pahinumdom sa ato, whether therefore ye eat or drink or whatsoever ye do all to the glory of God. So kung unsa imong buhaton, you see, bisan pag unsa pa imong buhaton, ngun pangpulong sa Ginoo. Okay? Mukaon ka. Ngun pa niya. Moinom ka. Ngun pa niya. Or unsa man ang imong buhaton, buhata alang sa kahimayaan sa Ginoo or sa Dios. So ato makita mga kaigsuonan, isip mga ambasador nga nagrepresent kang Jesus Christ, atong buhaton ang tanang mga butang nga nagakahatag og kahimayaan sa Ginoo. No? Na ato makita mga kaigsuonan ang atong kaluwasan pinaagi sa grasya ug pinaagi lamang sa pagtuo diha kang Kristo Jesus. Pero ang atong obedience tungod kay naatay gugma. We are saved by grace but we obey because of love. Remember that. Kung ikaw tinuod ka nga nahigugma sa Dios nga nihatag sa imuha og grasya para ikaw maluwas, then ay dapat obedience ang imong kinabuhi. Mo-obey ka, mutuman ka sa kaubuton sa Ginoo. And I hope mga pinangga karong tuig 2026 imong i-dalon sa next level ang imong obedience sa Ginoo. No? Kay kabalo ka no? O gusto ka mo grow sa imong gitawag nga kinabuhi, dili pwede nga magpabilin lang ka sa imong kinaiya kaniadto. No? So ato makita mga kaigsuonan kung ang imong tanan nga kinaiya sa 2025 dalon nimo sa 2026 kung unsa ang imong kinabuhi sa 2025 maura gyapon sa 2026. Kay wa man kay gibag-o. So gusto kag improvement sa imong kinabuhi sa 2026, kinahanglan na ay mga butang na imong idugang or imong i-improve sa imong kinabuhi kung gusto kag kabaguhan. Lain pug kaayo Ginoo, gusto ko ani Ginoo, pero ang effort nga imuhang gihatag maura gyapon. So wa gyapon kapuslanan. Wa gyapon mahitabong kabaguhan mga kaigsuonan. Remember this, if you remain doing the old effort of the last year, bringing it in this year, change will not come. So by the grace of God mga pinangga, ang atong gugma og obedience sa Ginoo atong dalon sa next level karon nga tuig. You see? Kung imong gugma sa ina sa una, inaani nga level, hinaot nga imong ipataas, imong pag yung ipalabaw. No? Karong tuig 2026, ngano man we are ambassador. Nagrepresenta kang Jesus Christ. Dapat na i-growth sa atong kinabuhi mga kaigsuonan. And akong ginabalik-balik sa simbahan, nga nganong nagasimba day ka, unsay purpose nganong nagasimba ka para lang magsimba-simba, kay maoy naandan, kay maoy insakto, higala na itulo ka butang nganong nagasimba ta. Nganong naatas simbahan, na alagad sa Ginoo. Number 1, alang sa kahimayaan sa tong langit nun nga amahan. Mo nay purpose. Gusto nato nga mahimaya, malipay ang langit nun nga amahan sa atong kinabuhi. Ikaduha, gusto nato nga mapariha ta kang Jesus Christ. We will grow to be like Christ. You see, so sa adlaw-adlaw nga nagatuon ka sa pulong sa Ginoo, nagapaminaw ka sa wali sa imong pastor, nagabasa ka sa Biblia, nagagrow ka ngano man ang imong goal, grasya sa Dios, mahimo kang pareha ni Jesus Christ. Ang imong kinaiya, ang imong pamatasan, ang imong mga pagpanglantaw, ang imong mga binuhatan, hinay-hinay, mahimo nang pareha ni Jesus Christ. Ikaduha na nimong goal. Ikatulo mga kaigsuonan ang imong goal para makabuot nimo ang mga katawhan, masultian sila mahitungod sa balaang kasulatan, mahitungod sa maayong balita nga mo'y muluwas nila pinaagi sa gahom sa balaang espiritu. So mao na ang atong purpose nganong nata simbahan. Para mahimaya ang Dios Amahan,
para mahimo kang susama ni Jesus Christ o para ma-reach ang kalibutan, daghan pang mga luwas pinaagi sa gahom sa balaang espiritu. So ibutang o itanom ang imong kinabuhi sa imong misyon o sa imong purpose ngano nga gapangalagad ka sa Dios mga pinangga. Na atong tanawon karon balik ta tong mensahe, atong tanawon karon unsa day ning ambassador. Unsa day ang ato ang pagabuhaton para mahimo tang mas maayo nga nag-represent ni Jesus Christ ibabaw ni ining kalibutan. So tulo lang kabutang karon nga kagabion mga pinangga ang atong paghisgutan, no? So number 1, para mas ma-represent nato si Jesus Christ isip iyang ambassador. Number 1, atong hinumduman para kang kinsa ta nag-represent. For whom we represent, para kang kinsa. You see? So number 1 mga kaigsunan, nagrepresenta kapulo ni Jesus Christ para kang kinsa. Kung si Jesus Christ ang imong gina-represent, para kang kinsa nimo siya gina-represent. Ato nang hinumduman. Okay? Kabalo naman ta nga for Jesus Christ kapuli niya. Pero para kang kinsa, kinsay mo lantaw sa ato, kinsay mo tan-aw sa ato para atong i-represent si Jesus Christ atubangan nila. So mao na ang number 1 mga kaigsuonan. Okay? So verse 19 atong atasan pagbasa sa itong text. 2 Corinthians 5:19. Now then we are ambassadors for Christ. Verse 19, sorry. To wit that God was in Christ reconciling the what? World. The world. So sa ato pa mga kaigsuonan, ang gusto di ay nga i-reconcile sa Ginoo, pinaagi ni Kristo is ang tibuok kalibutan. Kaaway sa Ginoo ang tibuok kalibutan kay ang tibuok kalibutan nakasala. Pero bisan pag makasala ka, gusto sa Ginoo nga madawat kaniya, mahimo kang apil sa iyang pamilya. Kay gusto man sa Ginoo nga mahimo kang apil sa iyang pamilya, pinaagi ni Kristo iyang makig-reconcile siya, makighiuli siya sa kalibutan mga kaigsuunan. Mura bitaw taog ka ng rebuilde bitaw nga niapil tag NPA unya magbalik loob tas gobyerno, mubalik tas gobyerno, nawagan ang presidente, balik na mo mga NPA kay umubalik mo, tagaan mo negosyo, tagaan mo panginabuhian, iplastar mo. Mura inana ang gusto sa Ginoo, ana ang Ginoo, balik mo sa akong tiilan kay ano man luwason ta mo, tagaan mo bag-ong kinabuhi, tagaan mo panalangin o himuon mong kabahin sa pamilya. Mauna ang gibuhat ni Jesus Christ mga kaigsuunan. Okay? And kana nga trabaho mauna ang atong ginasalo. You see, para ato nang ipahibalo nga mensahe sa uban pang mga katawhan sa kalibutan nga wala pa nakabalik sa tiilan sa atong Ginoo mga pinangga nga mga kaigsuunan. So karon kay kita man diay ang nagrepresent kang Jesus Christ, in order to represent Him better, we must know Him. Dapat makaila ta sa iya, no? Unsaon nimo pag-represent kang Jesus atong Ginoo kung wa ka kaila niya. So ikaw isip usa ka tawo, dapat imong ilhon ang Dios nga imong gina-represent. Mabitaw na ingon sa Bible sa Matthew chapter 22 verse 37. Tanawa gani ang sugo mga kay ang pinakadakong sugo nga giingon sa Biblia. Matthew chapter 22 sa ato mga Bible 37. And Jesus said unto him, mo ni ang greatest commandment, pinakaimportanteng sugo. Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, and with all thy what? Mind. Thy mind. With all thy mind. So atong makita mga pinangga nga mga kaigsuonan nga gusto di ay sa Ginoo nga ato siyang higugmaon with all thy mind. Di lang kay with all thine heart, di lang kay with all thine soul, but with all thine mind. So imo sang gihigugma pinaagi sa imong hunahuna unsa pasabot ana. Kay nailhan nimo siya. Nailhan nimo kung unsa siya, nailhan nimo kung unsa iyang mga pamaagi, nailhan nimo kung unsa iyang gusto, nabaw-an nimo. So dapat ang atong paghigugma mga kaigsunan di lang kay kinasing-kasing, dapat pud intellectual. Dili pwede nga ang imong paghigugma sa Ginoo murag buta bitaw nga basta kay Ginoo siya ako sang higugma no, imo sang ilhon.
Kay para ma-represent nimo siya tarong kay nakabalo ka kung unsay ang gusto nakaila kaniya. Mao na ang sugo sa Ginoo mga kaigsunan. Mao bitaw na no sa atong simbahan, diri sa atong Bible study, pag magtuon ta, naagid mo'y Biblia inyong ginabarihan, inyong ginabasa, kung tinuod ba gyud ning ginaingon ni pastor, sama sa Acts chapter 17 na ginabuhat sa mga Berea. You see? Ingon pa sa Acts chapter 17 nga ginaabrihan sa mga taga-Berea ang balaang kasulatan para ilang masuta kung naabagyod sa balaang kasulatan ang ginawali ni Pablo. Inaana atong ginabuhat nganuman para atong mailhan pagayod ang atong Ginoo mga kaigsunan. And kung imo siyang nailhan para mas ma-represent nimo siya, dapat naa kay right relationship before him. Na kay relationship with him. Kay kung pangit ang imong relasyon sa Ginoo mga kaigsuonan, unsaon nimo pag ipareconcile sila? Dapat ikaw una ang na-reconcile sa Ginoo, aya nimo ipareconcile sila sa imo. Di ba? Pananglitan gud atong balikon tong ilustrasyon nga gobyerno og NPA. Kung ako karon, wa gud koy gana sa gobyerno, wa gud koy gitawag na murag wa gid koy believe sa gobyerno. Unya ako ang suguon sa gobyerno nga adtuon ang mga NPA, ingnon sila nga oy pagpakig-uli na mo sa gobyerno. Di na ako mabuhat og insakto ang ako ang trabaho. Kay nganoon ako mismo wala insaktong relasyon sa gobyerno. Oy mga NPA, balik na mo sa way pulos nga gobyerno, naon ako. Asa mo sila kasuko? Di ba? Pero kung ako sold out ko, nahigugma ko sa gobyerno, giganahan ko sa pamaagi, muadto ko sa kabukiran, uy, nindot kay pamaagi sa gobyerno karon. Maayo kay ang reforma nga gibuhat, balik na ta. Kay nindot kaayo ang dagan tong gobyerno karon, balik na ta. So mas mabuhat na ako og insakto ang akong trabaho nganuman kay ako mismo maayo akong relasyon sa Dios. So ikaw igsuon, kung gusto ka nga mahimong tarong nga ambasador sa Ginoo at tubangan sa kalibutan, kinahanglan ikaw mismo tarong ang imong relasyon at tubangan sa Dios. So igsuon, hinaot ko, ngayon sakto ang imong relasyon at tubangan sa Dios. Maayo imong relasyon sa tubangan sa Dios mga pinangga. Kabalo ka og dili maayo ang imong relasyon at tubangan sa Dios, dili ka mahimong epektibo nga mangabig sa uban para makigsig-uli sila sa Ginoo. Kay ikaw gani, wa kay ka nauli sa Ginoo, unya musulti ka sa uban nga pasig-uli mo sa Ginoo. Di ba? So mga igsuon, ang atong ginasulti sa atong mga anak, pagtuo mo sa Ginoo. Pero dapat ikaw mismo, ikaw pud na kay insaktong relasyon sa Ginoo. Mga silingan, pasig-uli mo sa Ginoo, pero ikaw mismo dapat na kay insaktong relasyon sa Ginoo. Kaya unsaon nila pagkakita, unsa ang insaktong pamaagi sa pagpakigrelasyon sa Ginoo kung dili niya makita sa imong kinabuhi. So mga pinangga nga mga kaigsuonan, hinaot grasya sa Dios, makaangkon tag maayong relasyon sa Dios karong tuig 2026 para mas mahimo tang maayo nga ambasador at ubangan sa ato nga Dios mga kaigsuonan. Be right with Him. You see? And ang atong kinabuhi mahimong kinabuhi nga panig-ingnan or example kung unsa ang pag-obey sa Dios. You see? Para mahimo tang insakto ug maayo nga ambasador. Kay remember this. Paminawa pag-ayo. Ang imong ginarepresentahan dili lang kay ang kalibutan ang pinakauna nga makakita sa imong kinabuhi, imong kaugalingong pamilya. Your own family. Pangit kaayo mga kaigsuonan no nga sukad ka nga nangalagad sa Ginoo, sukad ka nga nagtuo sa Dios. Wa gyud tawo nakita ang kabaguhan sa imong kinabuhi. You see? Mabitaw na sa gitawag nga simbahan kay karon nga bulan kay mao man ni ang mga workers renewal. Gina-renew na mo ang mga workers sa simbahan, ang mga nag-aalagad sa Ginoo simbahan. So amo gyud ginasituit grasya sa Dios. Amo ginapaningkamutan nga kung mualagad ka sa Ginoo, kinahanglan na ay qualification. Dili ka katudlos dipid kung wala ka kapasar sa ilahang gitawag nga exam. Samot na sa pangalagad sa Ginoo, na ay qualification sa tong kinabuhi. Mo na karon, mahimo na akong istrikto. No? Dili pwede nga mahimong mangalagad sa Ginoo sa simbahan nga wala pa niya gibiyaan ang mga butang sa iyang kinabuhi. Dili na pwede.
You see, that's why I am talking to them, that the workers, akong ginabalik-balik sa ilaha, nga mo nitong qualification, nga naman, kay basin kita ang mahimong kapandulan sa uban. Imbis kay makikirelasyon sila sa Diyos, di na lang, nga naman. Ikaw gani nga naingon sa ako. Di ba? Kabalo ka no, dili iya gid sayon nga mahimong Kristohanon. Labi na nga imong kabigo ng imong pamilya tilan sa Ginoo. Kay kung ikaw Kristohanon karon og nasabtan gid nimo ang kaluwasan, ay magbuto-buto ang imong dughan, di ka kahimutang hangtod nga dili mudawat sa Dios og dili dawaton sa Dios ang imong pamilya. Kay kabalo ka nga kaning tawhana akong minahal sa kinabuhi, kung moabot ang kamatayon ani maimpierno gid ni. So di ka kahimutang maning kaamot ka, iampo nimo sila. And sometimes ang atong kinabuhi mo'y nahimong rason nga babag nga dili sila mutuos Ginoo. Kay nga naman ikaw gani alagad-alaga din ha tanaw ra gud na imong batasan. You see that? Nya ato makita mga pinangga nga mga kaigsunan. Ato pong ang taon ang sala. No? Kani ang ginabot sala ba na? Kung sala na siya ato na siyang gitawag nga i-correct. But sometimes, we don't have to correct ang atong preferences. Namatay mga preferences, good. Natay mga kinaiya nga gusto, natay mga kinaiya nga atong gusto nga inani nga buhaton sa mga tao, pero og dili na sa sala, pasag di sa siyang kinaiya. Sometimes, ma-misinterpret na sa mga katawhan sa nangalagad sa Ginoo. You see? Wala ta naluwas para baguhon ang atong kinaiya. Naluwas ta para mobiya sa ato ang sala. Kung ang kinaiya mga kaigsuonan dili sala, dili na necessarily nga baguhon. Okay, iyan na ng relasyon sa Ginoo. Kung baguhon ba na niya o dili, change ba na niya o dili para sa iyang witness. But we will not punish something that is God is not punishing. So I hope gusto na ko masabtan gid nas mga katawhan sa simbahan. And I will really try to enforce that and try to teach this into the church kay sometimes lisod kisa sabton sa mga katawhan. And going back sa tuang mensahe mga kaigsuonan, remember this, your family can see you. They cannot see the physical Christ. Dili nila makita ang physical na Kristo. Pero ikaw ang imong kinabuhi lang makita. Mao na nga do ang atong mga kinaiya dili man siya necessarily nga maoy baguhon sa Ginoo. Pero tungod kay naatay culture nga nagunahuna nga kani nga mga kinaiya dili maayo. So tungod sa imong gugma para sa uban, bisan pag kana nga kinaiya dili sala, tungod kay nahigugma ka sa ila, ibutong baguhon nganuman para mas mahimo kang effective nga witness sa ila para mangaluwa sila. So mo na hinungdan. Not necessarily nga nakasala ka tungod ana imong kinaiya. Kung dili, imo nang gibag-o, di tungod kay sala na siya, imo nang gibag-o nganuman para mahimo kang panalangin sa uban. I hope that you would understand that mga pinangga nga mga kaigsuonan. Kay nganuman ang mga katawhan sila ang makakita sa imuha. You see? And ang atong mga anak, ang atong kinabuhi lang ginalantaw. Lantaw gid nila ang atong mga kinabuhi. So magdagko sila nga naglantaw sa imo ako. Gracias sa Dios no, nidako ko nga nakita nako perminti akong lula. Pag mata gid nako sa buntag, tingala ko ni bangon akong lula kaysa ako makong lula ni dako. Pag mata nako sa buntag, tan-aw nako siya nagluhod gid sa Ginoo, sa gaana sa Ginoo, gaana sa Ginoo, galuhod siya usahay gaana siya sa Ginoo, galuhod siya sa buntag, kada buntag gid na. Unya pagkagabi ayan matulog, makita gid nako sa perminti nga nagaluhod sa Ginoo, nagaampo sa Ginoo. Mao gid perminti ako makita sa iya. Do sa pagdako nako nga napariwara akong ginabuhi, nagbugoy-bugoy ko, nalayo ko sa Ginoo. Pero sa ako ang mind, every time nga makakita ko og mga tao nga gasimba, every time nga makakita ko og gitawag nga mga tao nga nangalagad sa Ginoo, madumduman gid na ako akong lula. Mauna sa diha nga nagsangya sa pulong sa Ginoo sa ako, humok kay akong kasing-kasing nga maminaw kay tungod nakita nako ang kinabuhi sa akong apuhan. Kabalo ka ang imong mga kinaiya sa imong mga anak, ang imong ginabuhat sa imong mga anak nga ilang makita adlaw-adlaw nga imong ginabuhat, isip imong relasyon sa Ginoo bisan pag dili pa na mo epekto karon. Pero sultian di ka, by and by sa pag-abot sa panahon madumduman na nila. Sama sa akong pagdumdum sa akong apuhan.
Si mama kaniadto makit-ang yun ako kanunay magampo. Mauna nga, uy, pwede ko mo share sa pulong sa iyo. Sige, akong lula sa una, akong mama sa una, akong papa sa una, inaan ito. You see, humok sila. So, ang atong testimony, atong pagka-ambassador, atong kinabuhi, importante kayo. So, I hope, atong nang tagaan, yung dakong pagtagad sa atong kinabuhi karon mga kaigsuunan. No? Dili nimo ma-judge imong anak kung tapulan, kung ang ginikanan tapulan. Dili nimo ma-judge imong anak nga palahubog kung ang ginikanan palahubog. Dili nimo ma-judge imong anak nga yaw-yawan kung ang ginikanan yaw-yawan. Kaya nga naman, unsa ilang makita, mauro gid gyapon na ang ilang i-reflect sa ilang kinabuhi. So gasas Ginoo hinay-hinay ta nga mahimong maayong ambassador di lang sa kalibutan, apil number 1 sa mga tao nga perminti makakita sa tuwa ang ato ang pamilya mga kaigsunan. You see? So, ato makitaan that we also represent Christ to our brethren. Okay? We always say, look at Jesus, tanawa si Jesus Christ. No? So, ang mga mature nga Kristohanon, ang ilang ginatanaw si Jesus Christ. Muna ang mga mature nga Kristohanon, they always look at Jesus. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Bisan pa og ang gitawag na uban, makasala sila, makahimog dautan, pero dili sila maepektuhan ana ang anuman. They look unto Jesus. Pero how about ang mga weak nga Kristohanon? How about ang mga Kristohanon nga gitawag nga weak pa kay pagtuo? Ang ilang tanaw, tao. Mahibaw-an nimo nga ang Kristohanon weak pagtuo. Baby pa nga Kristohanon, sad to say. Kaya ang ginatanaw, ang ubang Kristohanon, ma-discourage tungod sa ginabuhat sa ubang Kristohanon. It means that you are still a weak Christian. You see? So kita mga pinangga, ikaw sa imong kinabuhi, dili pwede nga gitawag nga ma-discourage ka nga di nakaganahan sa Ginoo tungod sa gibuhat sa Kristohanon. Mali kina siya nga mindset. You see? And I hope we will change that mindset mga pinangga. Sama God, sama pananglitan. Ako, isip ko sa kapastor. Nya na ako'y membro nga nagabadlong. Nagpasabot ba nga dautan kong tao? Tungod kay na ako'y member sa church na nababadlong? Di ba dili? Samas Ginoo. Nga naman, nga ang mga tao, ilamang i-judge ang ilang relasyon sa Ginoo tungod kay nakita nilang napabadlong ang anak sa Ginoo. Dili oy, munang in Biblia, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, Hebrews chapter 12. Sa inyo mga kinabuhi, mabot ang panahon nga namoy makita nga mga Kristohanon nga magpabadlong. Siguro mabot ang panahon nga makadungog mo nga naay pastor nga nakahimog dautan. Naay usa ka Sunday school teacher nga nakahimog dautan. Naay usa ka tawo nga nagsimba nga faithful ka ay perminti simbahan nga nakahimog dautan. And I hope dili ka ma-discourage adi na ko mo simba oy nganuman ang pastor gani, ang leader gani, ang faithful gani. Ayaw, nganuman kay dili dapat maapektuhan ang imong relasyon sa Dios tungod sa gibuhat sa iyang anak. Pero tungod kay naamay mga weak nga Kristohanon, naamay mga Kristohanon nga luya pagtuo, mao na ikaw ang pingi pod ang imong testimony. Ang pingi imong testimony kay whether we like it or not, naagyoy tao nga mutanaw sa imong kinabuhi. Kay remember, ang atong pagka-ambassador, dili lang para sa kalibutan, dili lang para sa imong pamilya, alang pod sa imong mga kaigsuonan sa pagtuo. So I hope inyo nang ibutang sa inyong mga una-una mga kaigsuonan. So be a good example. You see, sa imong earnestness, no? Sa imong obedience, sa imong cheerfulness, sa imong service. Mabitaw na akong ginaingon sa akong mga anak, sa akong asawa, sa mga circle sa simbahan, pag nagani buluhaton sa simbahan, dapat kamo ang pinakauna mo smile, kamo ang pinakauna gitawag nga magmalipayon sa pag-alagad sa Ginoo. Kay nga naman, kung kita sa tuwang circle, pag naay buluhaton sa simbahan, kita magmugot, ang uban, naunsa man na siya, uy nga nangalagad sa Ginoo niya, taga-simbahan man na siya, unya sige magmugot. Wa may kalipay, di ba lain? So ato makita mga kaigsuonan, dapat ikaw, Kristohanon, nagtuos Ginoo, nga ikaw ang pinakaunang makita nga nagmalipayon nga nag-alagad. Cheerful sa imong obedience, no? Nag-enjoy sa imong pag-serve sa Ginoo. Ikaw ang una. Kaya naman, ambassador ka para sa kalibutan, sa imong pamilya, o para sa imong kaigsuonan Kristohanon. Number 2 mga kaigsuonan. So unsa ang ato na nakitaan para kang kinsa ta?
Kasi mulantaw nato, ikaduha, atong hinumduman para mahimo tang tarong nga ambasador ni Kristo, atong hinumduman unsa day ang lifestyle sa ambasador. Okay? So the Bible is clear about our citizenship. Kita mga tagalangit. In Colossians chapter 3 and verse 2, Colossians chapter 3 verse 2 mga kaigsuunan, ang Bible nagtudlo sa Colossians chapter 3 verse 2, set your affection on things above, not on things on earth. Ingon pang pulong sa Ginoo. So ang imo kunong affection, imong kupangibog, ibutang sa mga butang sa langit, ayaw diri sa kalibutan. Ngano man, Philippians chapter 3 verse 20. Philippians chapter 3 verse 20. Ingon pa ang pulong sa Ginoo, for our conversation is in heaven, meaning our citizenship. Sa Bisaya pa, ang atong pagkalumulupyo sa langit. So, taga-hata, taga-kalibutan, taga-langit. Taga-hata, taga-langit. Napakas kalibutan, pero langyaw lang kas kalibutan, kaya yun ang Bible, taga-langit ka. Sukad ka na himong anak sa Ginoo, taga-langit na ka. Yung pang Biblia, our conversation or atong pagkalumulupyo, kaning conversation diri, synonym ni siya sa citizenship. So mga dual citizen ta. We are Filipino citizen, we are also citizens of heaven. You see? So ato makita mga pinangga nga mga tagalangit ka, na unsa may lifestyle sa galangit. Ang ambassador, mga pananglitan ako is ambassador to China. So kung ambassador ko sa China, gi-represent na ako ang Pilipinas sa China, pag abot na ko China, dili ko musuot og Chinese nga sinina. Ang akong sulubon ng sinina, katong sinina nga pang Pinoy, pang Pilipino, magbarong ko. Ngano man, kay pag adto na ako sa China, gina-represent na ako ang Pilipinas. So ang akong lifestyle, ang akong sininaan, kinahanglan, akong ginapakita kung unsa ang kultura sa taga-Pilipinas kay ambassador ko sa China. Ikaw pod karon igsuon, tagalangit man ka, nakas kalibutan, ipakita nimo kung unsa ang kinaiya ug ang kultura sa tao nga tagalangit. Muna lifestyle nimo. You see? Mabitaw na no nga ato yung ginaawhag atong mga kaigsuunan na og napa kay bisyo, hinahinay nagbiya na imong bisyo. Hinahinay na og gitawag nga undangi imong sigarilyo, undangi ang imong inom, ngano man tungod kay dili pala hubog ang mga tao nga tagalangit. You see? Basing naapay palahubog sa tuwa karon diri ha. Ato na nang undangan mga pinangga nga mga kaigsuunan kay tagalangit man kata. No? Kaya na kabalo mo. Nagsugod ko sa ako ang gitawag nga pagbisyo 13 akong edad, naginom-inom na ako 13 akong edad. Pero sa diha nga na-save ko, nidawat ko sa gibuhat ni Kristo sa cross. Akong gituuhan ang gibuhat ni Jesus Christ sa cross. And because I believe in the Lord Jesus Christ, sa iyang gibuhat sa cross, gidawat ko sa Ginoo, kay gilimpyuhan ko pinaagi sa dugo ni Kristo. The Father received me, gigugma ko sa Ginoo. And ato makita na save ko. Pagka-save na ako, mga kaibigan, anang si manaha sa pagaluwas na ako, dire-diretso, tanang bisyo, sigarilyo, inom, droga, akong gibiyaan. Pinagis, gracias, Ginoo. Nga naman, kaya man. Kaya nga naman, tagalangit naman ka. You see? So, ayaw ngayon mo ng biyaan. Ayaw na nabuhata. Kaya nga naman, ang lifestyle sa usa ka ambasador sa Ginoo, tagalangit na. You see, ay kalimot, igsuon, sa 2026, dili na ka taga-kalibutan. Taga-karkar ka nagpuyo, pero dili ka taga-karkar gyud. Naalang kas karkar karon. Kay pero anak naman kas Ginoo, ang mga anak sa Ginoo taga-langit na. Ano Biblia? Our citizenship is in what? Heaven. Heaven mga kaigsuunan. You see, sa atong lifestyle mo reflect sa kultura sa langit. The way we conduct ourselves, ang atong sininaan, dapat taga-langit. We must show the culture of heaven in our lifestyle. So separated ta. In 2 Corinthians 6:17, open your Bibles there. 2 Corinthians chapter 6 sa verse 17. Ang giingon sa pulong sa Ginoo, wherefore come out from among them and be ye separate, said the Lord, and touch not the unclean thing, and I will receive you. Ngun pa ang amahan. Be separate, pabulag. Ayaw apil-apil. So ayaw nag-apil-apil sa kalibutanon nga mga kalihukan. Nga naman, tagalangit ka. So again, ang number 2, ang imong culture, gina-represent nimo ang kultura sa langit. Ang culture sa langit. Nga naman, sukad ka na luwas, tagalangit na ka. Di na ka taga-karkar.
Di na ka taga kalibutan, di na ka taga earth, taga heaven na ka. Do napakas langit karon. And moabot ang imong flight paingon sa langit, pagpauli nimo sa adlaw sa imong kamatayon, muuli na ka. Tilan sa Ginoo. Pero samtang nagpuyo ka diri sa kalibutan, dili nimo ginabuhat ang kultura sa kalibutan kay ambasador man ka diri. You see? Di man ka taga diri. Taga langit naman ka. So change ang culture. Change na. You see? I believe mga kaigsoon ay mga simbahan karon nga kuan lang na konsente. Ngano man kay og dili nila konsentihon, daghan mga katawhan nga mobiya sa ila. Kay daghan mga katawhan nga dili nila mabiyaan ang ilang gitawag nga kalibutanong binuhatan. Pero igsoon dili pwede. Ngano man taga langit naman ka. You see? Wala may kapanigarilyo nga taga langit. Wala may palahubog nga taga langit. So igsoon ang atong kinaiya pang taga langit na. You see? So that's why nga sa ato ang simbahan daghang gid taong moatras. Ngano man tungod kay atong ginapakita unsa di ay ang insaktong pagkinabuhi sa taong taga langit. You see? By the grace of God, sultian di ka, grabe, dako king kabaguhan sa imong kinabuhi. Kung imo lang yung ikinabuhi, kung unsa ang kinaiyahan sa tagalangit. Malahi gyud. Matingala ka, mas mudako na imong budget. Na-experience na mo na nga mag-asawa. No? Kaniadto sa pag-ipon na mo mga kaigsuunan, ay, naanay budget sa kaon, sudan, pero di gid malikayan ang budget sa sigarilyo ug sa inom. Naagid na perminti. No? Pero gibo nang biyaan, ay madungangan ko, kuan, manambok imong mga anak, makapalit ka sa ilang gikinahanglan. Ngano man? Sino ka sigarilyo karon? Pila lang isa ka stick? 5? Pila ma'am? Jace na? Unya sa ako sa una makahurot ko sa una og pinakagamay ginang 5 ka stick. Pinakagamay ng 5 ka stick sa isa ka adlaw. Pamahaw magkaon manigarilyo. Pagkataod-taod mag-CR, manigarilyo na pod. Pagkahuman magkaon sa paniyod to, manigarilyo na pod. Pagkahuman og kaon sa gabi, manigarilyo na magkaon, lamig kay manigarilyo magkaon. Unya pagkahuman mga kaigsunan, pagkagabi daghang lamok, manigarilyo paasol kay daghang lamok. Tugnaw, manigarilyo kay tugnaw. Pagkasapaan, para murag pampakalma, makalma po bida kag manigarilyo ka. Murag kinabitang saputon ka, pag manigarilyo ka, makalma imong kasing-kasing. Pamparelax. You see? Tinuod bitaw na, makalma po bitaw ka. Ma-stress ka, makalma ka. Pero pilay gasto nimo isa ka adlaw, 50. You see? Imong adlaw 350. Minus 50, 500 na lang. So sa isa ka semana, pila man? 350 isa ka semana. You see that? So ato makita mga kaigsunan, sa isa ka na semana, 350 imong gitawag nga gasto. Pagkadako ka yung gastuha di ay no? Kung 50 imong adlaw, 350 isa ka semana. 2 ka semana, pila na? 700. Isa ka bulan, 1,400. Dako-dako din no? Na may laglima lang. May laglima lang. You see? So kung imo tong nabago imong lifestyle, uy, katong 1,400 isa kasako ng bugas, 25 kilos. Wow! Kumplito. Nabusog pa imong pamilya. You see? Nato makita mga pinangga nga mga kaigsunan, by the grace of God, ang imong kultura tagalangit na. Number 3 mga kaigsunan, atong istoryahan po ang ambassador's budget. Unsa may budget sa mga ambasador. Kabalo ka, pag ambasador kanay ka, lugar ako karon pananglitan, ambasador ko sa China. Tanan akong gastos China, akong pagkaon, akong tulugan, ako ang gitawag nga plate, tanan-tanan gyud shouldered sa Pilipinas. So ikaw karon, kung mo function ka as ambassador sa Ginoo, shoulder sa Ginoo ang imong budget. Panalanginan gas Ginoo mga kaigsunan. Matingala ka ang Ginoo mo panalangin sa imong gitawag nga kinabuhi. You see? So you are covered by the country that you represent. So in our case, just do your responsibility and God will bless your life.
Dili nimo ma-imagine unsaon pag-bless sa Ginoo sa imong kinabuhi. Pag mutuman ka sa iyang kaubuton mga kaigsunan. You see? Kay anak mo ganiya. Ambasador man ka. So responsibilidad kaniya. No? Responsibility kaniya. Kami gani sa amuang gitawag nga family, no? Sa amuang yung kabahin sa i-share na ko sa inyo ha. Ang pinakalisod yun nga part sa tuig sa amo sa pamilya sa pastor kay kanang Christmas og ang ting eskwela kanang opening sa klase mo gid pinakalisod. You see? Kaya ano man mao man na ang kuan, mao man na mo ang panahon nga mugasto ka og more kana nga mga panahon. Labas pa tong magsakit imong nakay members pamilya magsakit. Kay ting eskwela mugasto ka, pahit kag bag, pahit kag sinina, pahit kag uniform, pahit kag ginani, nadagang kay paliton. Pahit kag gamit, school supply. Pag Christmas, di man gud pwede nga dili ka maghanda kay imong mga anak, luoy man bugayo. Mugasto ka. Unya mag-exchange gift pag yun, pila na ang exchange gift, apiting mahala sa mga palitonon. Nya lahi pag mi mag-exchange gift kaming misis kay anak ko nga kaisa ra bitaw ni sa katuig, mag-exchange gift ta. Ang mahimo kung pila na sabutan atong i-times 2, times 3, times 4, mas maayo kay ngano man. Regalo ni para sa kuan, dili lang ni atong dili atong nagihatag para sa ato ang nakadawat, kun dili atong ning ginahatag para sa atong Ginoo. It's our way of appreciation. Ato makita nga atong inanion pero asa ni kwarta. Nga amo ang gitawag nga income naka-fix naman gyud. Ana ra man gyud. You see? Sometimes muluhod ni sa Ginoo, Lord, ahan man may mangita ani pang regalo Ginoo. Karon naman anang sa manaha, karon naman gitawag nga Domingo ang exchange gift, wa pa man may mga regalo. Usaon man namo ni Lord. And we kneel down to God. Pastor, mga di magtabang, amo naman ang gihimong prinsipyo nga dili mi mo ingon sa tao kung unsa mong gikinahanglan, among isumbong sa Ginoo. Every time nga nami need, muluhod mi sa Ginoo nga Lord, dili kami ang maulawan Ginoo og wala Ginoo, ikaw maulawan kay ikaw may provide, ikaw may among provider. So Lord, magulat lang gid mi nimo. And you know, for 7 years wala pa gid mi gi-fail sa Ginoo. Wala pa gid mi gi-fail sa Ginoo. No, last year nga gitawag nga kuan ting eskwela na, anang si manahan na gyud. Anang si manahan na. Mo eskwela ng mga bata. Pag Lunes klase na, tingala ko, wa pagi panalangin. Wa pa'y bag, wa pa'y notebook, wa pagi tanan. Saon man ako ni lisod na gugayo. And we are praying to God. I am praying to God. Nya kabalo ka? Sabado sa hapon, kalit-kalit lang, naay mga katawhan, naay mga tao nga gamiton sa Ginoo. Nga, wala man nimo tawagi, wala man nimo istoryahe, wala man nimo gitawag nga giingnan. You just tell God, mo ni ang kinahanglan Ginoo, sao man ako ni Ginoong Dios. You see? And you know, sa kagrabe nga kuan, sa kagrabe nga kalipay no. Paghatag sa panalangin nga gihatag sa Ginoo through somebody, wa gyud ka bagong nihilak gyud ko. Grabe ang kalipay na ko, Lord. Wa pagid minimo gi-fail Ginoo. You see? So ato makita mga kaigsuonan nga inana mo provide ang Ginoo. Ano man sometimes no iyang sabdo nimong pagtuo ba nga kataman ba. Pero just keep on believing. Kay ngano man tagiya gustanan. But it requires great faith. Kay ngon pa ang James chapter 1 mga kaigsuonan, kung nagduha-duha ka, ayaw gyud taon pagdahom nga naa kay madawat gikan sa Dios. So kuha ang tanang pagduha-duha, ibutang ang bug-os nga pagsalig ngadto sa Dios. Kay ngano man, ang imong budget Ginoo mi bahala. You see? And sometimes ang Ginoo kung nakadungog mo sa akong mensahe atong niaging Domingo, katong mo sa katao ng limusya, kang Peter ug kang John, imbes tagaag kwarta ingon si Pedro, plata o bulawan wala ko, pero sa ngalan ni Jesus tindog. Bakul man siya. So wala sa gitagaag kwarta sa Ginoo, pero gitagaan sa pamaagi nga makakwarta. Ang iyang tiil makatindog na, so makapanginabuhi na siya, makatrabaho na siya, makakwarta na siya. So indirectly wala gihatag sa Ginoo ang iyang gikinahanglan, pero gitagaan sa Ginoo sa kusog para iyang mabuhat ang iyang gikinahanglan. So sa inana ta. You see? Inana ta mga kaigsuonan. So sa ako ang kinabuhi,
Ina na po, sometimes tagaan niya sa Ginoo means nay muhangyo pastor. Pwede ko muhangyo sa mga pastor nga imo ning ilid ni nga mga tao pastor kay para matarong nila ilang trabaho mga isa lang ka semana inani and I will be there. Mutabang ko niya paghuman after ana naay compensation gamay na provide ang akong gikinahanglan. Ngano man usahay dili mismo ang kwarta ang ihatag sa Ginoo, usahay gitawag nga trabaho, usahay oportunidad. You see, inana ang gitawag nga buhaton sa Dios sa atong mga kinabuhi mga kaigsunan. Nga naman, siya ang naghawid. Siya ang hinungdan. Siya ang naghawid sa imong budget mga kaigsunan. So let us learn to be faithful this year. Ato makita nga mao na ang saad sa Ginoo. He will be the one to provide. Salig lang yun. Tuuhi lang yun siya. No? Ayaw lang yun gitawag na kuha ang imong pagsalig sa Ginoo. Unaha siya. Ingon ba niya, pangitaa pag-una, ang gingharian sa Dios o ang iyang pagkamatarong, kay kining tanan, igadugang raw niya kanimo. Kung na iyang saad. So unaha lang ang Ginoo, pangitaa siya, simbaha siya, alagari siya, pakita nimo nga sincero ka og buhata ang imong trabaho, isip usa ka ambasador sa Dios. And then, by the grace of God, He will provide. Dili kanya i-fail. Salig lang. Salig lang. And begin to train yourself and your family from now on. You see? And akong nakita mga kaigsunan ang pamaagi gyud sa Ginoo no para mahimo kang gitawag nga i-bless niya pinaagi sa imong pagkamanggihatagon. No, ang taong manggihatagon perminti gid i-bless sa Ginoo. Matingala ka. The more you give, the more you will receive. You see? So kami bitaw nga usahay makaingon ko ba Lord? Lain naman ni Ginoo. Murag dili naman maayo akong ginaunahuna Ginoo. Kay usahay Lord, pag naay mga katawhan nga muraog kanang ugnalan koy ako and na ako sa posisyon nga mahimong blessing sa ilaha, magdali-dali gyud ko nga mahimong blessing ug mutabang. Kaya naman makana ko nga kabalo man ko Ginoo nga ibalik ra man gyapon nimo. Kabalo man ko Lord nga imo ra man gyapon ibalik ug i-bless ra man gyapon nimo samot. Mao na nga ang kuan pa you cannot outgive God. Yung mo na sa mga anak, amog lang itudluan karon pa lang daan. We teach them karon pa lang daan nga naamoy mga baonak ang inyong gitawag nga baon, inyong kwintahon, muhatag gid mog tithe pagka Domingo ha. Kaya nga naman, gusto na mo nga ma-experience po nila ang blessing at early age. You see? So ato makita mga pinangga nga mga let us train ourselves. Because sometimes, your budget, i-bless ka sa Ginoo. Nga naman, kinakay manggihatagon nga kasing-kasing. So start being faithful this year. And be a good ambassador mga kaigsoon. Ay kalimot, no? Nagrepresent ka in behalf ni Jesus Christ at ubangan sa mga katawan sa kalibutan, imong pamilya, imong mga kaigsuonan sa simbahan. You see? Number 2, ang imong lifestyle, dapat culture sa tagalangit. Number 3, ayaw kalimot, salig lang sa Ginoo, kay ang naghawid sa imong budget ang Dios. Kay ambasador man ka kaniya. Salig lang. You see? And by the grace of God this year, mahimo tang better ambassador for God. Be a better ambassador for God, mga pinangga nga mga kaigsuonan, grasya sa Ginoo. Ayo karon sa tong pagampo, you will pray as I pray dungan pagampo dungo diha sa imong lingkuranan ingnang Ginoo nga Lord. Gusto po ko Ginoo nga mahimo nga ambassador nimo Ginoo. Tabangi ko Ginoong Dios. Help me nga mas ma-represent ka og tama karon nga tuig Lord. Magampo ta dungo imong ulo palihog. Father God, salamat Lord sa imong kaayo. Thank you Lord sa mensahe nga imong gihatag. We pray that you'd bless these people, Lord, nga naa karon, panalangini sila, liguna sila Ginoo, o tagay sila kaalam, Lord, nga ilang yung ma-represent ka at ubangan sa kalibutan mga katawhan, ilang mga pamilya, ilang mga kaigsuonan Ginoong Dios. And let us, help us, Lord, nga mahimo namo Ginoo nga ma-represent namo Ginoo ang kultura sa tagalangit kay ambasador man minimo Ginoo. And gracious, pinagi sa imong grasya, Lord, i-provide ang amuang mga gikinahanglan along sa amo ang pagtuman sa imong kabubuton. Bless us, Lord. Make us better ambassadors this year.
Help us to grow in Jesus precious name. Amen. Bless mo ang amo ang refreshment Ginoo, gamitan ni sa paglikod kanamo. In Jesus name again. Amen. Amen. Salamat og maayong gabi sa ato nga tanan.